Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, June 24 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update po sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna nakakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Sa pinaka-latest na update po ng Pag-asa, bukod po sa bagyong Francisco, ay meron tayong panibagong bagyo na minomonitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, dalawang bagyo na ang ating minomonitor. Pero ito pong bagyong Francisco ay humina na po sa pagiging typhoon category. Kahapon ho kasi nasa super typhoon category ito. At kahit super typhoon category, hindi siya masyadong nagkaroon ng malakas na epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa pinakahuling pagkatala po, alamin natin ang lokasyon ngayon ng Bagyong Francisco o Typhoon Francisco. Ngayong umaga po ng Miyerkules, ito pong Bagyong Francisco ay huli pong namataan na meron pong lokasyon na 275 kilometers east of Basco, Batanes. Mamayang hapon naman po ng alas 2 ngayong araw po ng Miyerkules, ang magiging lokasyon naman po ng Bagyong Francisco ay 305 kilometers east of northeast of Basco, Batanes. Marami nagtatanong kailan ito lalabas ng ating PAR at kung kailan naman papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang panibagong banta po ng bagyo. Ang Bagyong Francisco ay lalabas sa ating PAR pagdating pa po ng June 26, Friday po yan hanggang sa Sabado, sa ganap po na alas 2 ng madaling araw. Ngayon, silipin natin yung isang bagyo na nasa labas ng ating bansa at kung ito ba yung magiging malakas o magiging super typhoon kagaya na itong Bagyong Francisco. Ito pong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon, nasa category na ito ng pagiging tropical storm. Ang susunod po sa tropical storm ay ang severe tropical storm and then magiging typhoon at super typhoon. Sa ngayon, sa pinaka-latest po na pagkatala ng Pag-asa, meron itong lokasyon na 2,485 kilometers east of southeastern Luzon. Tinataglay ang hangin, na lakas ng hangin na merong 65 kilometers per hour, merong pagbugso na 80 kilometers per hour. Ang pagkilos naman pa westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ngayon po, itong bagyong nasa labas ng ating bansa ay wala pong direkta o diretsong pagpasok sa ating PAR. Ito po ay magre-record lamang diyan po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Hindi ito nakikitang direktang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. Kaya naman hindi natin na maiko-consider na ito ang magiging panibagong kasunod na bagyo ng Francisco, At yung magiging bagyo, nakasunod ng Bagyong Francisco, tatawagin pong Bagyong Gardo. Yun po yung pampitong bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong 2026. Pagkamat agad-agad itong lumakas sa pagiging tropical storm, hindi ibig sabihin ito ay magiging banta rin ito ng super typhoon. Ngayon naman, ito pong Typhoon Francisco, patuloy pa rin pong pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon na ngayon itinatawag natin na enhanced habagat o enhanced southwest monsoon. Ito po ang tinatawag natin na forecast weather condition. Sa parte po ng Luzon, ito po, makinig po kayo mabuti mga kababayan ko, sa may extreme northern Luzon, asahan ho natin, dyan yung mga area na pinakamaulan. Asahan po lalo na sa Batanes, northeastern Cagayan, kasama po ang eastern Babuyan Island. Yung mga lugar ho na yan dahil po sa trap o extension po ng hangin ng Typhoon Francisco ay hanggang ngayon nakataas pa rin ang wind signal number 1 na merong moderate to heavy rains na aabot sa 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. At ang lugar na apektado pa rin ng signal number 1 ay meron pong warning lead time na 36 hours. Ibig sabihin, sa loob po ng 36 hours doon mararanasan o mararamdaman ng pinaka-epekto po ng tropical extension ng hangin ng Typhoon Francisco. Sa Northern Luzon naman po, ang Typhoon Francisco ay makakaapekto sa ilang bahagi po ng Apari sa may Cagayan. Malakas na mga pag-ulan ang mararanasan po dyan dahil sa tropical extension po ng hangin ng bagyo. Sa western section naman ng Luzon, asahan po ang mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi dulot po ng pinalakas na habagat o enhanced habagat. Sa Metro Manila,
ilang bahagi po ng Luzon ay may mga tsansa ng mga pag-uulan nasa 60 to 70% lalo po sa hapon at sa gabi. Sa Bicol Region, may maropa uulan po dahil sa enhanced habagat lalo sa hapon at sa gabi. Marami nagtatanong no, kumukulimlim naman daw sa hapon at hindi naman natutuloy yung mga pag-uulan. Ito po, ang tsansa po kasi ng mga pag-uulan lalo na sa hapon, dulot po ng pinalakas na habagat at traffic extension po ng hangin ng Bagyong Francisco dyan sa may extreme northern Luzon. Kaya hindi ho yan natutuloy dahil po sa sirkulasyon ng hangin dulot po nito nga pong habagat at ng traffic extension ng hangin ng Bagyong Francisco. Lilinawin ko na meron tayong tinatawag na warning lead time dahil sa sirkulasyon ng hangin. Ang pagkilos ng hangin po ng Bagyong Francisco hindi ganoon kabilis, nasa 15 kilometers per hour, no? Pa northwestward po ang kilos. Habang kumikilos ho yan, doon nagkakaroon ng impact. At kapag bumabagal naman ang kilos, hindi po agad-agad ito nararamdaman. Hindi naman po lahat ng parte ng Metro Manila hindi nakakaranas ng mga pag-ulan. Meron pa rin mangilan-ngilan na talagang nakakaranas ng ulan lalo sa hapon at sa gabi. Dulot po ng enhanced na habagat o pinalakas na habagat, dulot po ng Bagyong Francisco. Ngayon naman sa ibang lugar, alamin naman natin dito sa Visayas. Ang buong Visayas ho ay makakaranas ng mga pag-uulan, 60 to 70% ang tsansa lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa southwest monsoon. Sa Western Visayas, asahan po natin ng mas concentrated na mga ulan hanggang Thursday po ng hapon. Sa parte naman po ng Mindanao, ito po, no, buong Mindanao, asahan natin ang cloudy skies with scattered rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Sa western section naman ng Mindanao, especially sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, mas concentrated po ang mga ulan dyan at asahan natin ang mga posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. So ito po mga kababayan ko, ulitin ko sa inyo, heavy rains po ang aasahan sa parte ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands at maulan naman sa Metro Manila, sa parte ng San Jose del Monte, Bulacan, malaking bahagi ng Bulacan. Diyan po sa Western Luzon, Visayas, Mindanao, 60% naman ng tsansa ng mga pag-uulan. Mas konti naman ang ulan na mararanasan sa eastern section po ng Mindanao dahil wala po dyan ng traffic extension po ng hangin ng Typhoon Francisco. Ngayon po dahil po sa epekto po ng Bagyong Francisco at dito po sa pinalakas na habagat o enhanced habagat, meron pa rin tayong mga nakataas na heavy rainfall warning. Binanggit ko kanina yung ilang lugar pero meron pang mararanasan o makakaranas ng mga pag-ulan lalo sa hapon at sa gabi. So ngayong hapon po ng Miyerkules, asahan ho natin no, na meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan sa Batanes. Dahil po yan sa traffic extension po ng hangin ng Bagyong Francisco. Ngayong hapon din hanggang bukas po ng hapon ng Thursday, merong 50 to 100 millimeters pa rin na aasahan na pag-ulan sa area ng Batanes at sa may Cagayan. Dahil naman po sa habagat o southwest monsoon, ngayong hapon po meron tayong moderate to heavy rains na aasahan na merong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan. Diyan po sa may Palawan, sa may Occidental Mindoro, sa may Antique. Bukas po ng hapon, no, Thursday, ng hapon po ito, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan ang aasahan sa Occidental Mindoro, sa may Zambales, kasama po ang Bataan. Ipapaalala ko po sa inyo mga kababayan, wag tayong masyadong mag-alala dito sa panibagong bagyong nabuo, tropical storm na nasa labas ng ating PAR. Kung makikita nyo sa ating monitoring screen, yung tinatawag na area of probability ng bagyo, hindi ito tutumbok o hindi ito magkakaroon ng landfall areas, no, o landfall scenario sa ating Philippine landmass. Kasi kahit po gaano kalakas ang bagyo, basta nasa labas ito ng ating Philippine area of responsibility, at hindi direktang tatawid sa ating kalupaan, wala tayong dapat pangambahan. Ito nga pong Typhoon Francisco, naging super typhoon yan. Pero hindi naman natin naramdaman ng epekto. So yung mga kababayan ko, mga senior natin no, na lagi nakikinig sa akin, alam nyo naman na ganito ang way natin ng pagbibigay lang update sa lagay ng ating panahon. Huwag nyo sabihin parang nagkukwento kasi po in-explain ko talaga ng mabuti. Eto, yung mga tanong na mga kakababayan natin, no, kay Francis,
Bakit gano'n? Ang lakas ng bagyo, super typhoon daw, pero hindi naman namin maramdaman. Ito po, explain ko sa inyo mabuti. Ito pong Typhoon Francisco, naging super typhoon yan, which is yung category 5 na 200 kilometers per hour pataas ang lakas ng hangin. Ang nangyari po dyan, yung pinaka-radius po o yung pinaka-extension ng hangin ng Bagyong Francisco, Super Typhoon Francisco, ay hindi tumatama o hindi dumadampi doon sa ating Philippine landmass. Ang pinakamalakas na epekto niyan, yung pinakagitna o yung pinakasentro po ng Bagyong Francisco, yung nakikita niyong pinakamata, no? Meron kasing pinakamata yung bagyo. Ganito, ang isang super typhoon, malakas talaga ang hangin na naidudulot, lalo na yung pinakagitna niyan. Pero kakaunti po ang mga pag-ulan. Kaya naman mangilang-ilang na lugar lamang yung nakakaranas ng mga pag-ulan. At yung lugar po na nakakaranas ng ulan dahil pa sa habagat. Eto, dahil nandyan pa rin ang banta ng Bagyong Francisco, sa Friday pa po yan hanggang sa Sabado lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, mananatili pa rin yung typhoon, no, habang nasa loob ng ating par. Kaya kinakailangan lagi kayong mag-antabay sa weather update no kay Francis araw-araw ho. Kaya yung mga laging nakikinig at nanonood sa akin, lubos ko po kayong pinapasalamatan. Pangalawang paalala natin, lagi ko po sinasabi na meron na po tayong habagat ha. Baka sabihin nyo wala pa rin yung habagat at andun pa rin tayo sa malinsangang hangin. Ang Bagyong Francisco, kahit po lumabas siya ng ating par sa Friday at kahit mawala na ang epekto ng panibagong bagyo nasa labas ng ating par, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga pag-uulan. Especially ang western section po ng Palawan, kalurang bahagi ng ating bansa dahil po sa habagat. Ang habagat magtutuloy-tuloy po ang sirkulasyon niyan, pero ganito ang mangyayaring senaryo. Ngayon kasi no, ay kakaunti ang mga bagyong papasok sa ating bansa, pero yan pong mga bagyong papasok o mabubuo, madedevelop, ay makakategorize bilang mga malalakas na bagyo at nauna na nga dyan ang Super Typhoon Francisco. Ayun, para mawala ang mga pangamba ng ating mga kababayan, yung susunod na bagyong tatawagin Bagyong Gardo, doon po sa ating advanced weather system, doon sa ating tropical cyclone threat potential, hindi po nakikitang lalakas yung sa pagiging super typhoon. So wala tayong masyadong dapat alalahanin. Kailangan lamang maging handa tayo. Ito po, ito kahit hindi pa tayo masyadong nakakaranas ng mga malalakas na pag-ulan, yung mga paalala ko ho, tandaan ho ninyo. Linisin ang kapaligiran, yung mga low-lying areas, mga basura, para kapag nagkaroon tayo ng mga pag-uulan, lalo na kapag kahapon, ang banta ng mga local thunderstorms nangyayari pa rin. Sa local thunderstorms, meron po tayong dalawang kategorya. Meron tayong normal thunderstorms, yung medyo mahina, merong severe thunderstorms na talagang malabagyo po ang nagiging epekto. Yung mga pag-uulan po na naranasan sa western section ng ating bansa, yun ho'y dulot ng tinatawag ho natin na severe thunderstorm at hindi po dahil sa Bagyong Francisco. Actually, ang Bagyong Francisco, kahit po nasa super typhoon category, signal number 1 lamang ang naibibigay niya sa mga lugar na nadidikitan po ng traffic extension ng kanyang hangin. Kaya nga yung iba nagsasabi sa akin, Kuya Francis, bakit naman ganon? Super typhoon yung bagyo, pero bakit signal number 1 lamang? So wag na tayo maghangad ng mas malakas pa na epekto ng super typhoon dahil alam kong aayawan nyo din ang epekto ng super typhoon. Pag super typhoon po kasi life-threatening talaga at sobrang delikado po yan. Ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na mahina lamang yung naging epekto nito at wag na tayo masyadong magreklamo. Isang paalala ko pa, kinakailangan i-safety natin ang mga importanteng gamit, mga dokumento at papeles once magkaroon ng biglang feedback no, o biglaang pag-atake ulit o yung tinatawag natin na huling bugso ng bagyo, nangyayari yan, no? Kahit palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang mga bagyo tulad ng Typhoon Francisco. Secure ang mga importanteng gamit. Ito pa, mag-imbak din tayo o mag-stock ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw, kahit po 3 to 4 days, no? Para hindi tayo labas na labas at meron tayong dudukutin na pagkain kapag merong mga tuloy-tuloy po na mga pag-uulan. Ngayong June po kasi, sa July hanggang sa August, nandyan kasi ang peak ng pagpasok ng mga bagyo at mga pag-ulan. Pero hindi pa natin ito masyadong nararamdaman. Ito yung sinasabi ko na dapat yung paghandaan. Kapag ganitong kahit may bagyo wala tayong pag-ulan, yan ang delikado. Once kasi na dumampi na ang epekto ng mga bagyo na napasok sa ating bansa, dyan magkakaroon ng direktang epekto at malalakas na epekto. Dahil nasanay tayo sa sobrang init, kapag ang isang bagyo tumawid sa kalupaan ng ating bansa, magkakaroon ho yan ng malaking impact.
So yung huling paalala ko, ipanalangin po natin sa Panginoon dahil dalawang bagyo ang ating minomonitor ngayon, ang Typhoon Francisco at yung tropical storm na nasa labas ng ating bansa at nagbabanta na rin lumakas sa pagiging Category 3 o severe tropical storm. Pag-pray natin na malusaw at mag-record at wag na dumiretso, wag na pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Babawi na lamang po si Kuya Francis sa next update natin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.